the baking business takes most of my time. So, I had to let it go and concentrate sa mga anak ko and sa family business. Kahit na tumigil ako ng pagbebake, pagbebenta, tuloy-tuloy pa rin ako nag-aaral. Kasi ayokong mawala yung knowledge ko dito sa craft na to, dito sa art na to. Alam kong anytime I can start. Alam ko magsasucceed ako. Kasi alam ko na ang ginagawa ko. Kasi I really love baking. Welcome to Out of the Oven, where Filipino entrepreneurs share their journey. I'm Grace Parazo, founder of the Bailiwick Academy. You'll hear from our students, instructors, and inspiring guests to help you grow, not just in business, but in real life. Because if they can do it, so can you. This episode of Out of the Oven is powered by Launchpad Studios, the podcast studio of Verspacio Co-working Spaces. Welcome to Out of the Oven, where we feature stories of business, strategy, and success. Today, we're joined by the owner of Metropolitan Pest Control Corporation, someone who also shares a love for baking and one of our students here at the Bailiwick Academy. Let's all welcome Rina Tutaan. Hello? Hello, Miss Grace. Hello, everyone. Thanks for having me here. Hi, Rina. Hello. Finally, natuloy din na itong ating Oo nga. podcast today. Baka nagtataka yung ating mga viewers today kung anong ginagawa ng COO of Metropolitan Pest Control, di ba? She's the CEO pala, correction. I'm the operations and administration manager and the Mhm. corporate secretary for our family corporation. So second gen. Second gen generation. ka na, di ba? Yes. Yan. But you also love to bake. Yes, baking's my... Siguro between pest control and baking, I love baking more. Gusto ko lang ituloy yung legacy ng parents ko. That's why, alam niyo yun, the business is already here and I want to continue yung inumpisahan ng parents ko. Pero bago itong love mo sa baking, may pest control muna yung business yung parents niya. Pero matagal ka na bang mahilig mag-bake? Yes, bata pa ako. It started nung, I think, elementary ako kasi during that time, it was the 1980s. Apart from the pest control business, which was established in 1967, so 1980s, nag-decide yung parents ko to open up a bakery business, Project 3, Quezon City. It's a corner bakery siya and it's called All Right Bakery. All right. Oh, yun yung pangalan niya. Papa ko, may nakaganon pa sa mga plastic ng ng tasty, nakaganon yung chef, yung panadero. And din ako may karoon ng parang iisip ko yung mga magic na nangyayari kung na mabuhali ka na. Yun, from that mixture, makikita mo, makakagawa na ng pandesal, makakagawa na ng Spanish bread, makakagawa na ng mamon, lahat nagagawa dun sa isang mixture na yun. No, not mamon, I mean yung bread, cinnamon roll, yung mga typical na breads, kalihim, sa isang masa. Kaya dun ako nagkaroon ng interest in learning how to bake. Sa bakery na yun. So tambay ka rin ba ng panaderia nyo? Ay, oo. Punong-puno ako ng lista sa panaderia namin. Tagabantay ka rin ba? Tagabantay din ako, natuto ako. Kasi during that time, wala namang nabibili nun na paper bag. Unlike ngayon, yung luxury na bibili ka ng paper bag, nandyan na eh. Noon, kami gumagawa ng paper bag. Yung brown. Oo, bibili sila papa nung mga maraming sheets of brown paper, kinakat na yon, tapos tinutupi, tapos ako yung tagagawa ng paste, kukuha ako ng harina, lalagyan ng tubig, nasa lang lyanera, tapos ilalagay mo doon sa stove hanggang sa lumapot siya. Tapos yun yung nilalagay namin. Oo. Tapos dinidikit-dikit na lang. Ilan taong ka nun? Elementary, so siguro mga ako na grade 4, 9, 10 years old, I think. Nasa ganung age ako. So yung paggawa nung ganon sa paper bag, bayad sa'yo, tinapay. Ganun ba? Or Oo, hindi unlimited tinapay actually. Unlimited.
Kaya puro lista. Oo, puro lista. Puro ano. Kaya doon din ako natuto na how to be more responsible and nagkaroon ako ng idea sa business management because of that. That early of an age na expose na ako sa ganun. Nauna tong sa pest control, tapos nagtayo yung dad mo ng bakery. Yes. Okay. So, saan ka more on na-expose? Sa... Nung bata ako, both eh. Pero ang ano ko talaga, ang love ko for baking, doon na-develop. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa naging teenager ako. Ilang years yung business nyo ng I bakery? think 3 years. 3 Mga 3 years Oo, din. mga 3 Tapos years din yun. nag-close ba siya? Or na-transfer? Ibang management na ang humawak. And tsaka nung time na yun din kasi, I think yung parents ko had to choose between the pest control business and the bakery business. Kasi medyo mahirap siguro for them nun kasi nga, ang pest control kasi, whole day na yan eh, minsan hanggang gabi. And then you need to wake up early in the morning for the bakery naman kasi kailangan mo bantayan yung masa, kailangan mo bantayan yung panadero, yung mga equipment mo, lahat. So parang napagod na rin siguro sila, so they had to give it up and concentrate on the family business. Yun. So, nalungkot ka, wala ka na tinapay. Oo, wala na akong tinapay. Suki yan lang ako nung mga ano, ewan ko natatanda nung iba dyan yung ensimadang pot-pot, yung nakabike na mama, tapos may 2 drum siya. Nandun pa ba siya? Buhay pa kaya si Manong? May 2 drum siya na ang laman ensimada. Na ang laman, hindi nyo alam yun? Ano ba yan? Ano ba yan? Parang hindi Basta ko na- yun, ang tawag sa kanya si ensimadang pot-pot. Alam ko lang yung pot-pot. Pero parang sa amin, pandesal yung tinitinda. Yun, ensimada Hindi sa kanya. ensamada. Ah, I think yung- Nasa yayamanin ka yata na lugar. Hindi. Sa amin, pandesal Ay, lang. hindi. Lumaki ako nagko-commute. Ah. Expose ako sa commuting. Yun, commute. So, elementary yun, tas high school. High school nahilig ka naman. Yes, sa high school. pagbe-bake? Yes, nauso yung lumabas ang oven toaster. Doon ako nag-umpisa. Kahit sunog. Box mixtures. Kahit sunog yung lumalabas, masarap pa rin. Masarap pa rin. Doon ka talaga matututo kasi kung saan ka, pag nagkamali ka, matututo ka na, ay, hindi pala dapat 10 minutes, dapat pala gantong minutes lang para hindi masunog. Ay, yung mga And- instant boxes Ay, yung mga sa instant. grocery. At saka oven toaster kasi hindi mo naman controlled yung... Noon, hindi ko pa Temperature. alam yun. Hindi ko pa alam yun. Kaya, yun. Doon ako natuto sa bahay. Anong unang binake mo doon sa oven toaster? Brownies. The usual brownies. Yun ang una. So, nakatikim nun, family mo. Oo, lahat naman sila nasarapan kahit sunog. Ay, that's good. Oo, Siyempre, gawa mo eh. Oo, Diba? syempre. Special yan. Subukan nilang diba? magreklamo. Oo. Tapos yung, nung college ka, anong course mo pala nung college? Accountancy. Ang lalayo, di ba? Ang layo. Ako kasi yung I'm a jack of all trades, master of none. Oh, yan. Yan ang tawag nila sa akin, yes. So, bakit accountancy yung kinuha mo? Accountancy ang kinuha ko because nung time na yon ang iniisip ko is, yun nga, yung business, yung family business namin na there will come a time na hahawakan ko siya talaga. And I think being able to study accountancy, ngayon, nagagamit ko siya for our business. Tsaka rin sa nagamit ko rin siya nung nagbi-business ako nag-home baker ako home baker ako noon eh. So, nagamit ko rin yun sa costing ko, nagamit ko siya sa business din yun, na may own business. Yeah. So, hindi naman siya, na-put into waste Hindi. yung course mo. Kasi No. nagamit mo rin naman. Magagamit mo siya talaga. Actually, kahit wala kang business, magagamit mo siya eh. So, yung, kailan ka nag-start na magbenta-benta sa baking? Maybe that was 2002. 2002 ako nag-start. Kasi hindi naman ako tumigil ng pag-aaral ng baking. Ako yung mahilig bumili ng mga libro, mahilig akong bumili ng mga gamit. During that time, ang nauuso nun was Wilton eh. Lahat ng gamit ng Wilton meron ako. Pinag-iipunan ko talaga siya. Hindi pwedeng, tas hindi ko ginagamit.
tinatabi ko lang siya. Parang ano ko siya, parang tinreat ko siya as trophy ko. So, yun, nag-invest ako sa pag-aaral ng baking. Attend ng classes. Bibili ako ng books. I watch yung mga cooking shows, baking shows. Noong time na yun, I Walk with Yan, yung Silvia Reynoso show niya, Henny Season, yun yung mga madalas kong panoorin nun. Then the Food Network came. Ayun, no? Ayun, yun na. Diba? So, bakit napunta sa baking? Kasi diba accountancy ka. So, pagka-graduate mo, nag-work ka ba ng corporate? Nag-work ako ng corporate sa bank. Sarado na yung bangko, pero hindi ho akong dahilan, kaya nagsara ha. Kaklaruhin ko lang yan, disclaimer, nagsara siya. Nung time na nagsara siya, yun na, ano na ako, alam ko, nagbebenta rin ako sa mga opisina ko ng mga binibake ko eh. Tapos, nung umalis na ako doon sa bank, I worked for 4 years sa accounting department sa Makati, sa Buendia. And then, when I resigned, kasi i-absorb siya nung isang mas malaking bangko, dito na ako nagstay sa pest control business. And then, dahil nga it's a family business, I had the luxury of time to bake, to sell. Kasi yung parents ko naman are supportive of that. Kasi alam nila na gusto ko talaga mag-bake. And pag nasa business ka kasi, sa totoo lang, hawak mo yung time mo eh. At especially pag may mga katulong kang nagmamanage ng business, pwedeng sila muna, then ikaw, you do your own thing. So, noong time na yun, doon nag-start talaga yung yung pagbebenta-benta ko. Pero you mentioned kanina, nung nasa bank ka, nagbebenta ka na rin. Oo. Okay. Mga brownies lang. I hope hindi yan yung sunog na brownies. Hindi. Marunong na ako nun. Marunong ka na. Natuto na ako. Dahil sa kakabasa mo ng mga Yes. books and the videos. Yes. Hindi ka nag-stop na mag-aral. Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy ako. Yes, continuous learning hanggang ngayon. Yes, hanggang ngayon, diba? actually. Yeah. Naging klase ko rin yan si Rina sa mga classes namin, mga kabudulan namin. So, ito, nagbenta-benta ka sa office Sa ninyo. office, yes. And then, ito sa pest control napunta na doon, nag-focus ka na. Yes. Pero, hindi pa rin nawawala yung love mo sa Hindi. pagbe-bake. Hindi talaga. Nag-ano ako noon. Alam mo yung pagbe-bake ko rin kasi one man show ako eh. Ako yung tagabili ng ingredients, ako yung naghahanda ng recipe, ako yung nagpe-prepare ng pans, ako yung nagbe-bake, ako yung naghahalo hanggang sa paglinis. Pag-deliver pa pala, Yes. nakalimutan ko yung delivery. Correct. Pati delivery ako, as in ako lahat. Ang kasi ang ginagawa ko nun, after ng 9 to 5 job ko with the family business, sa gabi ako nagluluto. Sa gabi ako nagbe-bake, sa gabi ako nagpe-prepare. As in, minamanage ko talaga yung time ko. Gagawa ako ng mga layered cakes. Yun ang mga, ko nun, mga 40 ko nun, birthday cakes, wedding cakes, baptismal cakes. Anong year yan? 2002 to 2000, siguro, 2002 to 2009. Yan yung start Yun ka yung ng ko. kasagsagan ng pagbe-bake mo. Oo, talagang ako nun. Noong time na yun, hindi ko pa alam yung Disneyland ng ingredients, ng baking Oo, ingredients. Parang alam ko Oo. yan. Kasi din ako pumupunta eh. Baka nakikita tayo dun eh. Oo nga. Oo nga, feeling ko Oo. nakikita tayo dun. Di lang natin Yes. kilala isa't isa. Ano yung bestseller? Nung time na yun, unang bestseller ko was the chocolate rebel bar. Rebel Bars. Yan yung recipe na kahit nakapikit ako, alam ko yung ingredients niya. Hindi ko na kailangan tignan yung recipe mo kasi that was one of my bestsellers na lagi talagang may umuorder. Hindi nawawala. Hindi nawawala. Okay. Mga anak ko, paborito na rin yan. Pati yung lahat, gustong-gusto nila. Ilan na kids mo? Dalawang dalaga. Malalaki na. Isang 16, isang 14. Oh. High school. So sila tagakain ng ginagawa Sila yung mo. number 1 fan ko. Kasi you mentioned kanina na gumagawa ka ng mga layered cakes, di ba? So, ano yung pinakamalaking cake na nagawa mo? Kwento mo naman sa amin. Ang pinakamalaking cake na nagawa ko was a 10-layer wedding cake. Wow. It Grabe. was, yung client Ilang na, ano yun?
feet? Hindi ko na nasukat siya pero mataas siya eh. It was a 10-layer wedding cake na dineliver ko sa client sa Splendido. Ako yung nag-set up. Usually naman pagka ganun tayo nagsiset up sa Tagaytay. So, yun yung pinakamalaki and yun yung parang pinaka-challenging ko na nagawa na cake na na-realize ko na kaya ko palang gumawa ng ganun. And it was binigay sa akin yun nung mentor ko during that time, yung project na yun, kasi she had to go to Germany na and inano niya sa akin yun, in-endorse niya sa akin yung client. So yun, sabi niya kasi sa akin nun, alam ko kasing magagawa mo yan kaya sa'yo ko ibibigay yan. And true enough, I faced the challenge and nagawa ko siya and I delivered. Yun yung first na 10 layer. 10 layer. Pinakamalaki yun. Grabe. Ano siya? Fondant? Buttercream? Fondant siya. Kaya nga lang, wala akong mapapakitang picture Yun lang. Okay. Yun sana yung tatanungin kong next kung may picture ba. Kwento na lang ho yun, kasi kwento naman ng buhay ko yun. Maniwala ka na lang kayo sa akin. Pero may mga witness naman ho tayo na magpapatunay na totoo sinasabi ko. Calling yung kliyente ni Rina dati. Nung wedding na yon na 10 layers. Di ba? 10 layers na. Baka may picture ka dyan, share mo. Kaya yun yung pinaka-challenging. Hindi, pinaka-challenging ko yung sa Antipolo. Cake din, parang 3-layer cake naman yun na na drapes, puro drapes. Alam mo naman ang drapes, di ba? Maano siya. Paakyat na Antipolo. Hindi ko matanda ko saan yung venue, pero puro pa taas. Kaya yung hawak ko sa cake noon was talagang galit na nga yung kapatid ko. Kasi sinisigawan ko na siya. Tapos baku-baku pa yun. Pag ganun, I'm sure yung ibang bakers dyan nakaka-relate sa akin. One way or another, na-experience nyo rin to. Kaya, yes, sobrang dumadaan talaga tayo relate doon. ako dyan. Nagagalit din yung asawa ko sa akin dati na ganun nga. Dahan-dahan naman. Tapos di ba syempre, kailangan mabagal lang yung yung takbo mo. Na kundi nakakakaba. Kasi Nakakakaba talaga. nandun lang tayo sa likod na nakahawak na Oo. sa cake. Nang bigat-bigat. Oo, ang bigat-bigat. So, ano nangyari doon sa cake na deliver naman? Na-deliver naman, oo. Kasi garden wedding siya eh. Na-deliver ko naman yun. It was a 4-layer drape cake. Especially sa Antipolo kasi pataas Oo. So, iaangat mo rin siya. Oo, gaganon mo, di ba? Oo, iaangat mo rin siya ng ganun. Grabe, nakakatakot nga yun. Pero meron ka bang masishare sa amin ng mistake na nagawa mo? Biggest mistake sa cake making or kung sa businessman? Siguro I won't treat it as a mistake, but I can treat it as a lesson. Dumating sa buhay ko noon na I had to choose between kung itutuloy ko ba itong pagbe-bake ko or itong family business. So, na 6'7" ako noon. 6'7"? 6'7". hindi ko alam kung alin doon. So, nag-reflect talaga ako noon. Inano ko talaga siya kasi kahati na sa time ko between the baking business and the family business are my children. So, I talagang kinailangan kong bitawan yung isa. And between the two, the baking business takes most of my time. So, I had to let it go and concentrate sa sa mga anak ko and sa family business. Yung lesson learned ko dito is kahit na tumigil ako ng pagbebake, pagbebenta, tuloy-tuloy pa rin ako nag-aaral. Kumbaga hindi ako tumigil. Every year, sinisigurado ko meron akong pinapasukan, meron akong ini-enrollan. Kasi ayokong mawala yung knowledge ko dito sa craft na to, dito sa art na to. Kasi I really love baking. Yun ang niya. Kaya hindi ako tumitigil. So, parang yung choice na yun yung nangyari din sa parents mo. Yes, oo. Ngayon ko lang na-realize yun. Sa totoo lang, kanina nung sinasabi ko, nung ko lang na-realize na yun din pala yun. Kaya kaya yun, I had to choose the ring. And tingin ko naman
And kasi nga tuloy-tuloy akong nag-aaral ng baking. Alam kong anytime I can start and anytime magaling ako sa kanya. Hindi ko siya alam ko magsa-succeed ako kasi alam ko na ang ginagawa ko. Oo nga, ngayon ko lang na-realize na yun parang ganun nga so ngayon naintindihan mo na rin sila. Yes, oo, 'Di ba? Na naintindihan ko bakit sila. ganun yung choice nila before. Yes, Kasi nga with the family rin, yes. kasama rin kayo. Mga bata pa kasi kami noon. 5 kami. Hey, if you're feeling inspired by this episode and you're thinking, maybe I can do this too, I've got something for you. We have free baking and cooking classes waiting for you right now at the Bailiwick Academy. They're a great way to get started, explore, and build your skills. And the best part? When you sign up, we'll give you a 500 peso bonus voucher you can use on any of our paid online classes. So if you're ready to take that next step, just click the link below, create your free account, and start learning today. Hope to see you inside. Now let's go back to the video. Pero nandiyan pa rin yung pangarap mo, Oo. 'di ba, na magkaroon ng sarili mong cafe. Siyempre, kasi yung papa ko, God bless his soul, ano yan talaga, yung support niya sa akin sa paggawa ng kape, lagi niya akong ini-encourage noon, dapat gagawa tayo ng kape ha, pagplanuhan natin yan, lahat pinaplano na namin, naghahanap na kami ng space, wala kami makitang space, for whatever reason, wala kami makitang space, and then nangyari ang pandemic. Then yun, he died 2021 during the pandemic. And the plan was put on hold up until now. Pero pinag-uusapan na uli namin ng husband ko. So, and malay mo, may better opportunity na dadating, di ba? Kaya I'm just here na my doors are open and yeah, whatever opportunity may come, pwede naman nating embrace yan. Yan, malay mo, 'di ba? Meron kami something ni Rina. Let's see what will happen. Alam naman natin na nandun pa rin yung yung kagustuhan mong ituloy yung pagbe-bake mo, nandyan pa rin yan. You still bake for yourself, for your family, for personal consumption na lang muna. Yes, no? of course. Friends, family. Minsan kasi sabi sa akin, bibilhin na lang namin, hindi. Anong gusto mo? Ipagbe-bake kita. Hindi ako nagbebenta talaga. Sabihin niyo kung anong gusto niyo, ibe-bake ko. Ayun, narinig nyo guys. Closest family and friends lang po ho. Closest. Alam niyo kung sino kayo. Ayan. Na-stress na po sa closest lang. Okay? So, makipagkaibigan kay Rina. Buti na lang friends tayo. Oo nga. Ikaw, bake tayo. Oo. Nasaan nga ba tayo nag-meet nun? Sa nung pandemic kita unang nakita kasi nag-order ako online sa Bailiwick Academy ng PP sheets. O paano mo pala na-meet? Nalaman yung Bailiwick? Ito. Oh. Kasi nga, sa hilig kong magkumuha ng mga classes, may nauso nung platform na online, pero it was international. And then, nag-join ako, nagkaroon ng Facebook. Kasi nung Friendster nagkaroon ng Facebook. Nagkaroon pa ng Multiply, di ba? Yung Facebook, meron akong kaibigan na nag-introduce sa akin sa Bake Happy Manila. Yung Bake Happy Manila, doon na-introduce sa Bailiwick. Sabi ko, ano itong Bailiwick? Parang isip ko, European company ba to? Tapos tinitignan ko siya, Filipino company siya. Sabi ko, dapat kailangan i-support to kasi Pilipino to. So, nag-sign up ako. Mga 2019? 2019 siya. Ang pinakauna so sinet aside ko na yung international Hindi na ako nagkumuha ng sa kanya. Nag-stop ako sa kanya. Dito ako sa Bailiwick. Ang unang-una kong kinuhang course nun, kasi nga pastries and cakes ang forte ko, was bread. Alam ko yan, bread rolls. Oo, yung bread rolls. unang-una mo na enroll. Yes. Kasi gusto ng papa ko yung dinner rolls Kaya ang tsaka na mami ko, ang mami ko cinnamon. Ang papa ko, yung bread rolls. So, yun ang pinag-aralan ko. Kasi Nagawa mo na? Nagawa ko yun.
Yun eh. Oo, yun. Nagagawa ko siya. Yung instruction doon, very clear naman. Apart from the bread rolls, marami ako in-enroll na talagang nakatulong din sa akin. Sabi ko nga, tuloy-tuloy ako nag-aaral. Through Bailey Week, doon yung continuous learning ko. Online. Kahit nasa bahay ako, pinapanood ko lang. At paulit-ulit ha. Oo. Hindi siya yung one time tapos. Kahit paulit-ulitin mo, hindi katulad maganda rin naman ng face-to-face kasi meron kang interaction, meron kang ano. Pero pag after ng face-to-face, ang hawak mo na lang is the recipe. Ito sa Bailey Week, kahit paulit-ulit mo siyang panoorin. Unlimited access. Sipin niyo, 2019 ko binili, hanggang ngayon napapanood ko pa rin. Pwede mong reviewin, di ba? Balik-balikan. Ganun. Hanggang ngayon, nag-enroll pa rin si Irina sa Oh. amin, guys. Maraming salamat sa trust mo sa amin sa Oo. sa Bailey Week. At continuous ka pa rin na nag-enroll sa Yes. amin. Yung sabi mo sa akin, nagkita na tayo nung pandemic, di ba? Pero hindi ko pa siya kilala. Oo. Ito lang lately. Na-starstruck ako sa kanya noon. Nakamask pa siya, oh. Oo. Tapos parang diring-diri siya sa akin. Uy, grabe. Grabe naman to. Sabi ko, hindi naman kita sinungitan that time. Hindi. Naka-ano ka pa nun, naka-face shield ka pa nun. Bakit ka nagpunta sa amin nun? Kasi nun, di ba online, sa village namin, nagtitinda ako ng ensimada. Malapit ka lang kasi sa amin. Malapit lang, dun lang din. Oo. Isang tumbling lang, na. Hindi ko rin alam ang taga doon ka lang. Oo. Kaya nagulat ako, uy, dun lang, tara, punta tayo dun. Kaya, yun. Tapos ikaw na mismo yung nag-pick up. Yes, ako nag-pick. May order kang, Yung PP glasin? sheets. PP sheets. Oo. Tsaka yung glasin. Cello. Dalawa, oo. Oh. Dalawa yung in-order. O yun. Tapos, nung nagkaroon kami ng class ng sourdough, na face-to-face, doon ko siya nakilala. Last year. Last year lang ba Last yun? year lang. Ayun. Doon kami nag-meet. Sa akin first time. Kasi hindi ko matandaan yung dating-dati. Pero siya yung nagpaalala sa akin Oo. na nag-meet na pala kami nung during the pandemic. Tapos ang dami pala naming things in common. Ayan. Tapos nun, napunta na nga doon kay usapan namin kay Sir Steve. Tapos ang dami rin pala niyang in-enrollan. Tapos ako rin. And then, Parehas tayong addict sa personal development. Oo, Self-development. sa self-development. Oo, yun talaga. correct. Yun ang mga natin, mga pinagkakaabalahan natin ngayon. Oo. At saka kailangan rin naman talaga siya. Whenever you're in business. Kahit hindi rin naman in business, di ba? In your personal life, kailangan siya talaga. Continuous learning talaga. In all aspects. Hindi ka pwedeng titigil. Kaya, ayun. Kaya invite ko rin siya dito sa ating podcast para ma-inspire din yung ating mga viewers sa kanyang story, di ba? Na you have this dream before na, you can just set it aside. Yeah. Pero nandiyan pa rin siya. And then, just continue kung ano yung ginagawa mo ngayon, di ba? And then, balikan mo kapag when the right time comes. Tsaka never stop learning talaga. Kung akala nyo, alam nyo na ho lahat, hindi nyo pa ho alam lahat. Correct. Kulang ho ang isang lifetime to know everything. Oo Kaya nga, continuous learning lang. Walang katapusan. Walang katapusan. Every time yan masusurprise ka na may matututunan ka pa pala. So, nung mga times na nagbe-bake ka nun, sa bahay lang yun, no? Sa bahay lang. Sa bahay lang. May oven akong malaki. Sa bahay ng parents ko. Yan, gas oven siya. And yun, doon ako nagbe-bake sa bahay. Ngayon, meron na akong oven na convection oven na yun ang ginagamit ko rin. Para sa mga anak ko na lang yun. Tsaka sa mga closest friends and family. So, tinuturuan mo rin yung mga anak mo ngayon? Yan ang hindi ako kasi hindi ako patient magturo ng baking. Ayun. Oh. Ako yung nanay na ayaw na makalat ng baking. Konting tapon ng harina na parang na-alarm ako. Pero OC. ngayon nga, dahil nagda-dive tayo into self-development. Yung patience ko, medyo lumawak na. Willing naman akong turuan sila, kaya nga alam, pang takot na sila sa akin. Baka yung iba, mag-work pa. Diba? Parang ganyan din ako eh.
Yung konting speck nga lang. Oo, konting spec. Kasi Mm. feeling mo, yes, Oo. it's all psychological, pero yun. Yeah. Dahil sa kakaaral natin, Oo. mako-correct na rin. Pero sila na yung Yes, sila na. nag-give up. Mga anak, bigyan niyo pa ako ng chance na turuan kayo mag-bake, ha? Tuturuan ko kayo. So ngayon, yung mommy mo ba, yung nasa bahay ngayon? Involved pa rin siya sa family sa pest control business namin. Siya yung vice president sa finance. And very active pa siya. She's 75, turning 76, pero she's very active pa. Yes. Ang galing naman. Sana pagtanda rin natin, Oo no? nga eh. Ganon Ganda-ganda din pa tayo. nun. Sana nga pag 70, kung dadaan ako 75 ganun din ako kaganda. Oo. Ganda-ganda Tapos niya. active na Oo. active pa rin. Active pa siya. No? Okay, so ngayon, how's your day like? I'm the immediate past president of the Pest Control Association of the Philippines, and I am now the current president of the Pest Management Council of the Philippines. O, di ba? And- Bigatin. And which both organizations were also led by my parents. So, legacy siya na second generation ako na nag-lead nito mga organizations na to. Tapos yun nga, sa business din namin. So, typically, my day ngayon, nag-spend ko sa association and the council and sa business namin. Sa gabi, baking ako sa mga anak ko kasi pambaon nila. Pero you're no longer selling, no? No, Na, I'm pang not family. yet. Not yet. Not yet. I'm going to. Nagbibigay lang ako. Yun nga, binibigay ko lang. Kasi natutuwa akong nakita na na-enjoy ng mga tao yung niluluto ko. Dinadala ko sa opisina. Sabi nga ng mga staff namin sa office, Ma'am, siguro ikaw yung yung masarap maging kaklase kasi ikaw yung lagi may dala ng pagkain. Kaya tuwan-tuwa sila every time yan. Yun, Spanish bread, ube pandesal, mga brownies, cookies, rebel bars, binadalang ko sila doon. Ang lapit-lapit mo lang sa amin. Oo. Dapat kumuha na rin ako sa... nagulat ako na malapit lang pala siya sa amin. Kaya pala nakikita ko yung business niya. Ikaw, nakita ko rin yung sasakyan nyo. Nakikita mo rin. Nakikita ko rin. Na dumadaan sa Oo. inyo. Oo. Tapos nung saktong-sakto, kasi nung nag-class kami ng sourdough, nalaman ko nga na sa Metropolitan Pest Control siya. Tapos nun yung bahay namin. Grabe, old house na kasi yun, sa in-laws ko. Tapos yun, merong something na gumagalaw dun sa gilid ng bahay namin. Tapos nag-leak yung may water. Tapos umuulan-ulan nung time na yun. Tapos buti nakilala ko siya kasi wala talaga akong kilala na pest control nun. Tapos sinend ko sa kanya yung picture. Ay, ano to? Sabi ko ganyan. Tapos yun, sabi nga niya, termites. Kaya, what? Tapos nagpunta, binuk ko na yung services nila. Kasi malapit lang rin naman sila sa amin. Tapos, nung pagpunta ng team niya doon sa bahay namin, ang dami na pala. Grabe. Madami na. Oo. So, ganun pala yun na merong akala mo wala lang. Pero yung pala, yun na pala yung trail nila. Kasi very discreet ang termites. Hindi mo sila makikita. Hanggat Yun nga. hindi paper-like na tong mga kahoy nyo. Magugulat na lang kayo na ubos na pala yung cabinet. Oo. Ubos na pala yung kisame. Yun, ganun. Kaya yung sa inyo, yung nakita ko yung pinakita mo sa akin picture, alam ko na. Alam mo na. Oo. Sabi alam sa na kanya, this. hindi naman siguro kami babaksak na to bukas, no? Ayaw kita ng alarm na, pero nakita ko yung picture mo, okay, sige. yun ang ngayon, the wonders of technology talaga. Isipin mo, before, kailangan mong pumunta. Para talaga makita mo, kahit ganong kalayo yung pupuntahan mo. Pero now, just a picture, nagkakaroon ka na ng idea. Ganun din dito sa baking I'm sure na pipicture mo lang, alam mo na kung anong quality nung pagkain, alam mo na yung yes, ganun siya. Yun nga, kaya sobrang thankful ako kay Rina. Ay. Kasi, Thank you din. hindi kami bumaksak. Kasi meron din pala sa hagdan, my gosh. Meron, nakakala ko yung sa picture frame, nandun na Yes. pala. Hindi nga namin pinapansin yun eh. Tapos meron nga doon sa hagdan.
Ayun. So, yun. Thank you for your trusting us services. din. Thank you for So, kung may trusting mga us. kapestehan kayo sa bahay, contact nyo lang din si Rina. Ayan. So, si Rina naman nasa student lounge din natin yan. Paminsan-minsan nagpo-post. Paminsan-minsan nagpo-post ako pag Oo. nagbe-bake ako. Ano favorite mong Na binibake ngayon, Oo. cookies. Yung cookies? Yan ang paborito kasi ng mga anak ko. Yung isang recipe ng cookie, pwede ko siyang bago-baguhin. Pwede siyang gawing s'mores. Pwede ko siya lagyan ng katayfi with pistachio. Pwede ko siya lagyan ng Biscoff. Ang daming, kumbaga, ang options are endless na nagagawa mo sa isang recipe. Parang yung tinapay. Yung masa ng tinapay, sinakwento ko kanina sa bakery. Isang masa siya, ang dami mo nagagawa. Itong chocolate chip cookies, isang mixture siya, ang dami mo ring nagagawa. Pwede mo siyang bagu-baguhin ng flavor. More on pambaon. Pambaon. Ng mga kids mo. Kasi ako, I'm not a fan of the store-bought cookies, store-bought biscuits. Kasi I make sure na yung binabaon ng mga anak ko or yung ingredients niya are fresh. At saka freshly baked siya. At saka less sugar. So, more on sa baking ka or nagluluto ka rin? Nagluluto rin ako. Pambaon din. Oo, pambaon din. Pambaon ng mga At saka kids. sa bahay, nagluluto rin ako. Pag may occasions din sa family, pag Pasko, nagluluto ako. Kaya sa Bailey Week, nag-enroll din ako dun sa mga cooking eh. Anong favorite mo doon? Yung baby back ribs. Yung baby back ribs. Tsaka yung yung lechon ni Chef RV. Yun, isa pa yung paborito ng papa ko yun. First time kong ginawa yun, yung pandemic yun. Hindi na pala, pandemic pa. Yung kasi before siya namatay nun eh. Yung hindi ko akalain na magagawa ko yun na i-roll ko. Yung isang slab ng Pero because of the instructions dun sa video ni Chef RV, nagawa ko siya. Not once, not twice, but 3 times. Ayun, no? Not once, not twice. Diba, feeling pro ka na ngayon? Oo, feeling pro talaga. Oo. Kasi noong time, hirap pa na ingredients, di ba? Pero nagawa ko. Madali lang siya. Ang dali na instructions na Kasi usually naman tayo, gagawin lang natin, papakuluan, lalagay sa turbo, di ba? Ito hindi. Talagang, yung mukha siyang professional. Para siya yung binibili mo sa mga, yung mga lechoneria, gano'n. Parang gano'n yung itsura niya. And mas masarap. Crispy, tapos Oo, juicy. oo. Yung loob. Kasi may mga secrets doon na shinare si Chef RV eh. Kaya Yeah. hindi ko sasabihin, bala kayo. Dapat mag-enroll kayo, Oo, syempre. para diba? maging crispy. Hindi ko sasabihin. Oo. no? At saka yung maganda dyan sa class na yan, gagawin mo lang siya tapos iwan mo na sa oven. Oo. Tsaka parang magdududa pa nga ako doon. Ito pa talaga, sabi niya, para sige na nga, gawin ko na nga. Ginawa ko, finalo ko lang. Nagulat ako, yung outcome was really good. Ang galing nung recipe na yun. Panalo nga yan yung baby back. Mm-mm. Yan nga, kasi nga, iiwan mo lang doon sa Iiwan oven. mo lang din siya. Yes. Tapos, pwede Yung ka nang sauce gumawa niya. ng iba pa. Oo. Diba? Yung sauce niya, ang sarap. From scratch din yung sauce niya. Yung sauce pa lang Mm-mm. panalo na. Oo, panalo na. Diba? Pwede mong ibenta as is. Tsaka lambot pag naluto. Fall off the bone. Correct. Talo yung isang restaurant dyan. Na itatago natin sa pangalang Diba? Ayan. So, yun yung mga paborito mo. Yung sa kids mo, yung kids, ano paborito nila? ang paborito nila talaga yung cookies and the brownies. Cookies, brownies, yung Rebel Bars nga. Sa tinapay yung cinnamon roll. Gusto mo yung panganay ko yun. At saka maganda doon sa recipe ng cinnamon roll, hindi siya tumitigas. Kahit na ilang araw na. Kasi di ba may mga recipe na pagka-bake mo pa na, pag iniwan mo, ang tigas-tigas na. Yun hindi. Ilang araw na ang lambot pa rin. Pero 5 days na. Hindi naman tumatagal ng 5 days yun eh. Ubus agad yun. Kaya, ayun. Yan yung bread rolls ni Chef Jimbo, Oo, no? yan. Gusto ko dun yung sa cheese rolls. O yun, yung cheese roll Yung sa cheese pa yan, roll. tsaka ensimada. Oo. Ang lambot-lambot din nun, yung ube Mas ensimada. Huwag ka naman ganyan, ginugutom mo. Tapos ang gagamitin mo, yung ube jam class ni Oo Chef nga. Joey. Yan din yan. Panalo. Oo. Kasi nagulat ako doon sa ube jam class. Kasi when I enrolled, nagulat ako yung recipe. Kasi hindi mo naman makukuha yung recipe unless you enroll eh. So, nakuha ko yung recipe.
yung recipe nung klase, yun din yung recipe ng mami ko. Talaga? Kaya naano ko na Oo. ano ba meron sa mga boomers, para sila ng recipe ng ano. Kasi iba recipe yun ng mommy chef. Yes, oo. Kaya yun din ang recipe ng mami ko. Kaya nagulat ako na, I've always had this recipe pala for the longest time. Hindi ko alam. Oo. Tapos yun, natuwa naman ako na same lang talaga. Yung pala niluluto ng mami ko nung matagal na. Ito, inilabas na. Oo. Kaya, Tapos maganda lang ito, may instructional video yes, na. may instructional Diba? video. And, yun, masarap siya. Masarap yung ube dyan. Bagay na bagay sa ube ensimada, sa ube cake. Yun na. Yun na yun. Winner. Usapang pagkain Oo nga talaga eh. no? Oo. Yun talaga. Kakakain lang natin, kailangan na natin ng dessert. May hopya dyan. Oo. Mamaya, kainin na natin yan. Oo. Diba? So, yan. Meron ka bang tip na share sa ating mga viewers when you were baking and tapos nun, ito, may business ka rin? Sa akin, sabi ko nga kanina, ang mabibigay kong advice sa lahat is to keep learning. Huwag kayong titigil. Kasi marami pa rin kayong matututunan kahit na kahit na iniisip nyo alam nyo na lahat, marami pa rin kayong matututunan. Kasi magugulat kayo minsan, maski sa anak nyo may matututunan kayo eh. Kaya open your doors, learn, continue learning, continue exploring. Kasi hindi nauubos ang knowledge. Kaya yun lang ang ma-advise ko sa kanila. Pili ka muna sa aking mahiwagang cards. Yan yun nandun eh. Oo nga. Tofu. Ito yung nakalabas. Basa. What's the last thing you completed on your bucket list? Nasa bucket list ko talaga yung mag-lead ng industry namin. Kasi I saw my parents na kung paano nila ginawa, and I saw kung paano sila nagtrabaho for our industry. That's the pest control industry. So that was one of in my bucket list, is to lead the pest management industry, which happened. Hey, Yes, congratulations. yun. Kaya cross off ko na siya. And I think after this term, baking na ako. Yun naman. Exciting. Very busy kasi kami ngayon talaga. So that was the last thing that I completed. And next siguro ito. Next na tong baking. Ito na yun. Yan. Yay! Congratulations sa mga achievement mo. Kakainis ka. Very timely, no? Oo. Ang galing. Talagang Para sa'yo universe, talaga. The universe giving it to us talaga. Parang kinalibutan ako na. Kasi kaka-achieve mo lang yung bago lang yun eh. Oo. Actually, nagsabay sila. Nagsabay sila last year, pero yung isang association nag-end noong December, yung sa council mag-end sa July. Dalawang organization. Dalawa. Both my parents led those organization. And we're the first na mother, father, and child na nag-lead sa industry. Ang galing. Yes. Ganun namin kamahal yung It's such industry an namin. achievement talaga. Yes, it is. Congratulations. Thank you. Diba? Who would have known na meron pala kaming student na presidente ng Pest Control Association. Diba? Nakakatuwa na iba't ibang journey rin yung mga students namin sa The Bailiwick Academy. And yun, thank you for this platform na we get to meet these kind of people. Yung advice mo kanina, naalala mo na ba? Hindi pa. Hindi ko pa naalala eh. Pero hindi ko nabanggit kanina, nag-aral din ako ng may course din ako na pinasukan sa ISCAM. Sa International School of Nag-ISCAM din ako. Diba? Kabatch ko si Marvin Agustin. Talaga? Tapos kita mo siya ngayon. Oo. Diba? Influencer, business magnate siya. Talagang ang galing-galing niya. Na pag nakikita ko nga siya, inisip ko, tuloy ko kaya? Ano kaya ako ngayon? But, hindi naman ako nagsisisi for my choices. I'm very proud na yun din naman ang naging decision ko. Kasi alam ko na I can always go back. Kasi hindi nga ako tumigil mag-aral eh.
with the Bailiwick Academy, with the Bailiwick Academy as the platform for my learnings. Diba? Nakukuha mo talaga lahat yan. Correct. And Kung it's never sasabihin too mahal, late. hindi siya mahal. Correct. Hindi siya mahal. The value for your money is talaga, bawing-bawi nyo. Parang yung sa previous episode namin, no, yung kay Marshall na yung sa Hopia, hindi rin siya tumigil sa pag-aaral. At saka he's senior na ngayon. Kaya sobrang believer na ako sa kanya kasi hindi siya nag-stop. 'Di ba? So, ayan. Kung yan yung pangarap mo sa buhay, 'di ba? It's never too late kung Oo, hindi ka talaga age titigil. is not it's just a Oo. number. Si si Colonel Sanders nga. Ilang beses dininay yung recipe niya. Kaso merong pumatol sa kanya at age 60 plus na yata siya noon, di ba? Or 70 plus. KFC, 'Di ba? di ba? Ang galing. Kaya dadating opportunity. Basta tuloy-tuloy ka lang mag-aral. Correct. Yeah. Yes. Tsaka parang it will come at the right time. Yes. 'Di ba? When you're ready. Yes, when you're ready. And other people are also ready. Yes. Kasi sabi nila, 'di ba, kapag yung blessing dumating, you should be there, ready Yes. to To accept. accept it. 'Di ba? Tsaka dadating siya pag alam ng blessing na yun na you're ready for it. Kasi hindi siya titigil na dadating. Ma-overwhelm ka. Oo. Yeah. Yeah, 'Di ba? ganun siya. Oo. So, Rina, what's the best way to contact you since hindi ka pa nagpapa-order? na lang natin, sabihin na lang natin sa kanila on how to reach yung business mo, yung pest control services mo. Yes, so our business is Metropolitan Pest Control Corporation. We've been in the pest control industry since 1967. This business was started by my parents, by my father, and naging partner niya si Mommy. Ngayon, second generation na kami na nagma-handle ng mga business dealings with the company. So we're situated in Quezon City, but we have clients all over Metro Manila, the Visayas. And the Visayas, meron din kami. So, please contact us if for any pest problems. Just call us at 8931-4569 or 8931-8396 and 8931-4130. Or you can just look us up in our website. And sa Facebook, nandun ho kami. Please like and follow us in Instagram and Facebook. This is Metropolitan Pest Control Corporation, innovating the science of pest management. We do it right and well. Thank you, Miss Grace, for this opportunity. Di ba? Thank you very So, yung much. mga, kasi kailangan talaga natin yan, lalo na yung mga nasa baking, may mga bake shop, restaurants, cafe. So, yung mga students natin, di ba? So, hindi na kayo mahirapan na maghanap. Kailangan, requirement din yan sa when you have a business. Kaya yun, contact nyo lang si Rina. You know where to reach her. Okay, yan. Thank you. Maraming salamat, Rina, sa pag-guest mo today Salamat, sa Miss ating Grace. podcast. And I hope marami tayong na-inspire ng mga tao, ang ating mga viewers. Maraming salamat for tuning in, and I'll see you on the next one. That's it for today's episode of Out of the Oven. I hope you found inspiration in our guest story and pick up something you can apply to your own food journey. At the Bailiwick Academy, we believe that passion, when nurtured, can become a source of confidence, income, and freedom. And if our guests did it, you can too. If you enjoyed this episode, don't forget to follow us on Spotify and leave a rating. Subscribe on YouTube, give it a thumbs up, and hit that bell. Follow us on Facebook for behind the scenes and bonus content. And if you're ready to start your own journey in the kitchen, visit www.thebailiwickacademy.com and explore our wide range of online classes. Until next time, keep baking, keep believing, and remember, great things happen when you step out of the oven. We'd like to thank Launchpod Studios by Verspacio Co-working Spaces for powering this episode of Out of the Oven.